Hello mga kapatid! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang pagbati po. Galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. Mag-iingat po kayong lahat mga kapatid. Okay, patuloy na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Alam naman po natin at lingid po sa kaalaman ng maraming Pilipino mga kapatid na nalalapit na po ang pagpasok po ng campaign season kung saan po ay gaganapin ang 2025 national election, midterm election mga kapatid, na pinangungunahan po ng mga mayor, congressman, at ating mga senator na tatakbo po ngayong 2025 mga kapatid. Alam na po natin na papasok na po ang campaign season at hindi po lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino ngayon na naglalabasan na po mga kapatid ang kani-kanilang survey. Ito man po ay mapa-administrasyon or ito man po ay mapakalaban ng administrasyon ay unti-unti na po nagsusulputan. Andyan po ang Archlight, andyan po ang Presidential Tracker, andyan po ang SWS survey na pinakakandak po ng mga opisyal ng gobyerno or hindi lang ng mga gobyerno na mga kuli-politikong gustong malaman kung ano po ba talaga ang lagay ng kanilang kandidatura sa darating na eleksyon. Sila po ba ay malilibwak? Sila po ba ay may pag-asa? Sila po, karamihan po dyan ay mga politiko po ang nagpapakandak po ng mga survey. Batay po sa atin, ayan po ang ating pagkakaunawa. May mga naglalabasan po na pro-administration, may mga naglalabasan din po na pro-kalaban ng administrasyon. So, ano man po ang ating pagkakaintindi at pagkakaunawa dyan mga kapatid, marapat din po na suriin natin ang mga inilalabas po na mga datos. Kung ito po ba ay akma talaga sa kaisipan ng taong bayan or ito po ba ay mind conditioning sa ating mga Pilipino, mga kapatid, kung tayo ba ay niloloko pa rin ng mga nagbabalita, katulad po ng mga media outfit na patuloy po ang kanilang paglalabas sa mga datos batay po sa mga minamanok nila ang kandidato mga kapatid. Ano pa man din po ang hantungan niyan, tanging ang taong bayan pa rin po ang pipili at uunawa kung sino po ang karapat-dapat sa posisyon na yan. Okay guys, batay po sa inilabas po ng Presidential Tracker, ayan po, Presidential Tracker na merong 81k likes, 410k followers, naglabas po sila ng survey mga kapatid. Ito po ay hindi natin sinasabi na original na survey firm. Kumbaga sila po ay nag-conduct. Siguro may kakayahan din po sila or wala po ba silang kakayahan. Kayo na po ang sumukat mga kapatid. Kung sila po ba ay may kakayahan sa pagtataguyod po at pagkilatis po or pagpo-promote po or pagpili po ng mga politiko batay po sa kanilang inilalabas sa datos sa kanila pong Facebook page. At ang sabi po nila rito mga kapatid, meron po silang inilabas na survey. At ito po ang kanilang sabi. Nakikita po natin dito, Senator Bato de la Rosa nanguna sa online survey, KOGC Leader Pastor Apollo Kibuloy at INC Representative Rodante Marcoleta tabla sa number 2, Bongo top 3, Presidential Tracker Senatorial 2025 online fall January 2025 week result. Sino ang karapat-dapat na maupo sa Senado ngayong 2025 midterm election? Total votes generated 93,593 votes. Note, this is not official poll but preference of 400k followers for Presidential Tracker. So, ang pinagbasaya, ito po yung sinasabi nila, hindi po yan official poll. But, ang sinasabi po nila dito, meron po silang 410k followers. May kakayahan po sila na magpakandak ng survey batay po sa mga followers na kung sa follower po ng Presidential Tracker kung sino po ang napupusuan ng kanila pong mga followers. So, sa mga nakapalo po sa Presidential Tracker, ano man po ang ibig sabihin natin? Ito man po ay pro-administrasyon, ito man po ay pro-BBM, ito man po ay pro-Duterte. Hindi na po natin kikilatisin yan. Tignan na lang po natin ang mga lumalabas po sa kanilang ginawang pag-survey mga kapatid. May kita po natin dito, mga kapatid. Ayan po ang larawan. Ipapakita ko po sa inyo ang larawan mga kapatid. Dito po, mga kapatid, Presidential Tracker, Senatorial, ayan po, Senatorial online poll January 2025,
one result. Sino ang dapat na maupo sa Senado ngayong 2025 midterm election? Ito po ay batay po sa kanila na meron pong nakuhang boto na 93,663 ang bumoto po, mga kapatid. At nangunguna po dyan si Senator Bato de la Rosa na may nakakuha po ng 9.89. Sinundan po ni Pastor Apollo Kibuloy, pangalawa, na 9.67. Dagtay po si Kong Rodante at si Pastor Apollo Kibuloy na nakakuha po ng 9.67%. Sinundan po ikatlong pwesto si Senator Bongo, 9.45%. Sinundan po ni Doc Willie Ong na may 8.57%. Sinundan po sa ikalawang pwesto ni Richard Mata na may 7.54%. Sinundan po ni Jimmy Bondoc na may 7.43%. Sinundan po sa ikaputong pwesto ni Victor Rodriguez, Atty. Vic, 6.63%. At number 8 po si Luis Chavez Singson na may 0.58%. At pang number 9 si Philip Salvador nakakuha ng 4.66%. At umakyat naman po sa pang-10 pwesto si Raul Lambino na may 3.38%. At pang 11 po si 3.66 Jose Hinlo, JB Hinlo. Pang number 12 si Willie Rebillame na may 2.50%. Panpilo Lacson, pang 13, 1.18%. At 14 ay si Bonifacio Bosita na may 1.03%. Makikita po natin so ano po ang ibig sabihin dito po sa inilabas po na preference na ito, mga kapatid. Ito po ay sukatan. Ito po ay batayan. Ito po ay batayan nila. So, kanino po ang presidential tracker? Presidential tracker po, lumabas po dito na puro po ang naiboto at napili ng taong bayan at napili po ng mga followers ng presidential tracker ay mga kandidato ng PDP laban. Hindi po lahat hindi po sinasabing lahat. May mga nakalusot dyan. Si Pampilo Lacson, si Busita, hindi naman po yan lahat. Alam naman po natin, si Chavez Singson, na ito po ay bata rin po, no? So, pinipili din po ito ni FPRRD. So, kung makikita natin, batay po sa inilabas na ito at naging resulta po, na bumoto po ang taong bayan, 93,663 po. Ang bumoto ay, karamihan po sa napili ay puro po nakalinya sa PDP laban or yung tinatawag po natin na pwede pong manukin ni PRRD, mga kapatid. So, yan po, ito po ay malayang pagpili po ng mga kapatid natin at malaya po nilang naipapahayag po ang kanilang damdamin batay po sa maayos na pagpili ng iboboto. Again, ang sabi po nila, hindi po ito ang official poll. Ito po ay batay po sa pagtalakay at sa pagkuha po ng resulta ng presidential tracker at sinasabi po nila dito na meron po silang 410k followers para manguna po at pumili po ang mga kapatid nating botante. So, napili po nila yan. Ayan po ang naging resulta. Ano man po ang resulta niyan, ayan po ba ay Pangulong Rodrigo Duterte o nakahalera kay PBBM, hindi na po natin ko-question yan. Ang sinasabi po natin dito, tinatalakay po natin, naglalabasan po ang iba't ibang online survey na po pwedeng pumili po ang mga kapatid nating Pilipino. Ang sinasabi po natin dyan, maging maayos po sa pagpipili ng mga kandidatong ating iboboto at ating isusulat at ating bibilugan sa mga darating na panahon. Again, ang isang boto mo ay pwedeng makapagpabago ng takbo ng Kongreso at ng takbo ng Senado. Sa inyo pong mga kamay nakasalalay, mga kapatid, ang pagbabago po ng ating lipunan. Pumili po tayo ng mga kandidato, ng mga iboboto nating may pagmamahal, may puso at may malasakit. Uunahin ang kapakanan ng maraming Pilipino at maglilingkod ng tapat sa mga Pilipino. Yan po ang kailangang ilagay sa puso at isip po ng maraming Pilipino, mga kapatid. Ang paulit-ulit po nating sinasabi, maging wais po tayo sa pagpili at iluluklok nating mga kandidato dahil ang tao po na ating iboboto ay makapagbabago ng sistemang pampulitikal ng ating bansa. Mga Pilipino at mga politiko
na po pwedeng mag-ahon at po pwedeng respetuhin ang saligang batas, igalang ang prinsipyo ng taong bayan at mahalin at tindigan ang mga kababayan nating Pilipino. Again, anuman po ang inyong paniniwala sa mga politiko, whether kayo po ay sa administrasyon or kayo man po ay sa Liberal Party or kayo man po ay kay Pangulong Rodrigo Duterte, nirerespeto na po natin yan mga kapatid. Magkomento po kayo dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito po sa Politika Artista PH mga kapatid. Maraming salamat po.